Kababayan, eto naman ngayon, dahil nga po nababanggit ninyo yung pagdalaw na yan, may nagsalita rin itong si John Vic Rimulya na kung saan sinisira niya, mga kababayan, etong pahayag ni Pebbles Talakera na ang dinalaw daw na 2 beses ay itong si Arnie Tevez at hindi po itong si Sara Duterte. Tingnan po natin yung balita na yan, mga kababayan, at i-analyze po natin kung makaka-apekto ba. Kasi may nagtanong po nito kung makaka-apekto daw ba yung pahayag ni John Vic Rimulya na hindi si Madriaga ang dinalaw kundi si Arnie Tevez. Okay. So ito, mga ka-GP Natics. Ito po yung pahayag. BP Sara binisita sa BJMP si Arnie Tevez, hindi si Ramil Madriaga, sabi ni SILG Rimulya. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Rimulya ang naging pagbisita umano ni Vice President Sara Duterte sa Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Camp Bagong Diwa para kamustahin si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Arnie Tevez. Ito na lang. Unang tanong, ano at bakit dadalawin ni Sara Duterte etong si Arnie Tevez? Anong agenda, mga kababayan? Unang-una, si Arnie Tevez ay kinasuhan, di ba? May kaso ng terorista, may kaso ng pagpatay, murder, frustrated murder. Bakit dadalawin ng isang vice-presidente? Tanong, mga kababayan, bakit nga? 'Di ba? Isang malaking palaisipan 'yan. Kasi unang-una, vice-presidente ka. Hindi ka dapat naglalapit sa mga kriminal. 'Di ba? Hindi ka dapat naglalapit sa mga kriminal. Meron ba silang hidden agenda? Meron ba silang mga plano? Sabihin mo nga kay Kuya, nagla-live ako. John. Di ba mga ka-GP Natics? Magtataka tayo, bakit ang isang vice-presidente pupunta doon sa isang nakakulong, doon sa isang tao na alam natin, mga kababayan, ay napakaraming kaso. Di ba? Na illegal, syempre kaso nga labag sa batas. Pero mamaya may dadagdag ako dyan. Ayon sa isinagawang press briefing ng National Philippine Commission or NAPOLCOM nitong Martes, December 23, sinabi ni Rimulya kahapon na pumunta sa BJMP at kinausap ni Sara si Tevez. Pumunta siya roon pero kinausap niya si Arnie Tevez, hindi si Madriaga. Si Arnie Tevez ang kinausap niya. So idiniin ni John Vic. Wala naman daw na maraming pinag-usapan si BP Sara at Tevez kundi nagkamustahan lang ang mga ito ayon sa report sa kanya ng warden ng BJMP. Nagkamustahan? Nag-hi hello? Nagkamustahan? Diyos mio paano? Parang ngayon, dahil nagkamustahan, anong monkey business nila? Isipin na po natin, Erwin Barela, salamat malapit na tayo, road to 164. Matindi tong 163, ang tagal So kung nagkamustahan sila, anong monkey business? Kasi di ba nung nakaraan mayroong mga lumalabas na issue ng ito daw si Arnie Tevez ay nagbigay ng 1 billion para suportahan po, mga kababayan, yung mga tawag dito, yung mga destabilization para sa kasalukuyang gobyerno para mailagay na or maiupo itong si Sara Duterte agad-agad. At ang kapalit, syempre mga kababayan, kapag si Sara Duterte ang naupo, ay itong si Arnie Tevez ay bibigyan ng kalayaan. Di ba? Sabi dito, may records yung warden na pinakita. The warden was there present during the meeting. Wala naman daw pinag-usapan masyado kundi magkamustahan lang, so that was the extent the report to me. Matatandang isiniwalat noon sa publiko ng abogado at legal counsel na nagpakilalang si Ramil Madriaga na 2 beses na umanong dumalaw si BP Sara sa BJMP kung saan naroon ang nagpakilalang bagman.
Positive po ito. We have other sources of it. Nag-confirm na talagang binibisita ni Sara si Caramel. Nung visit ko po noong October 18, may nakamonitor din po. The next day, October 19, bumisita si BP Sara nung gabi. Kaya may text na pumunta daw ako doon. Mga kababayan, isa pa. Kung dumalaw ito kay Arnie Tevez at hindi si Ramil, bakit gabi? Bakit gabi? Bakit hating gabi? 'Di ba? Napakaraming oras po, mga kababayan, ng pagdalaw, bakit gabi? 'Di ba? Same thing kapag halimbawa si Madriaga yung dinalaw, bakit gabi din? So technically pag gabi, mga kababayan, ang isip ng tao, merong may mga hidden agenda. Merong mga hindi kaaya-aya na pag-uusapan at merong mga lihim na pag-uusapan, 'di ba? Na merong mga pangit na plano na gagawin ang mga ito. Oh. Ngayon, mga kababayan, ano ang implikasyon ng pagbabanggit or pagdepensa nitong si John Vic Remulla na hindi si Ramil Madriaga yung dinadalaw doon, kundi si Arnie Tevez? Walang nagbago, mga kababayan. Sa totoo lang, wala pong nagbago. Bakit? Ganito lang yan eh. Sino pang maniniwala ngayon na hindi si Ramil Madriaga ang dinalaw niya at si Arnie Tevez lang? Ganito kasi yan, mga ka-GP Fanatics. Di ba magkaisang magkaisang selda? Ha? Magkaisang selda sila. Ngayon, Annex 2, mga ka-GP Fanatics. Dahil nagsalita na si BP Sara Duterte na hindi niya kakilala si Ramil Madriaga at nabutata ng video na ipinapakita ni Pebbles Talaquera at ng mga balita ngayon, dahil nagkalat na yan ang video na yan, meron pang isa na kung saan, mga kababayan, ay nagsalita rin si BP Sara Duterte at binabati niya ang Isip Pilipinas na talagang isa sa mga tumutulong sa kanyang kampanya. So, mga ka-GP Fanatics, hindi nun mababago yung narrative ni John Vic na si Arnie Tevez lang ang dinalaw. 'Di ba? Paano GP pag walang katibayan? Siyempre, nandun na yon. Kung walang katibayan, dahil alam naman natin, merong mga tao talaga na nababayaran. Merong mga tao talaga na kapag mga matataas na tao rin sa gobyerno, ay hindi yan nilalag. Pero mga ka-GP Fanatics, sabi ni Attorney Raymond Palad, meron silang mga katibayan. So ngayon, katibayan versus katibayan na lang ang magpapatunay dyan. Yung mga taong nakakakita versus warden. Kasi ako naniniwala ako, warden, kahit sa mga palabas, maraming nababayaran, maraming na under the table. O sige, eto, wag mo sasabihin na pumunta ako dito, wag mo sasabihin na nakausap ko to ha. Ganito lang ang dapat lumabas sa media, ganito lang dapat pag tinanong ka, nasabihin mo ganito lang yung dinalaw ko. 'Di ba? Oo, sabi ni Joe Bill, magsasabi bang totoo ang warden? Maaring ito, mga kababayan, ay natapalan na ng pera. 'Di ba? Maaring yun lang ay yung kanyang inaabot na balita na hindi yan dumalaw. At saka lalong lumala at lalong nagtatanong ang taong bayan na kinumpirma ni John Vic na nakikipagkita si Sara Duterte kay Arnie Tevez. Anong monkey business? 'Di ba? Na ikaw, Vice Presidente, nakikipag-usap ka sa kriminal. Nakikipag-usap ka sa isang terorista. Nakikipag-usap ka sa may kasong pagpatay, murder. May prostrated murder. 'Di ba? Mga kababayan. So para sa akin, iba yung datingan. Kahit kaninong tao mo tanungin, iba yung iba yung impact nun pagdating sa tao. 'Di ba, sa dami ng pwede mong dalawin at gabi pa, si Arnie Tevez pa na isang kriminal. So, 'di ba, Kabsat Makwan, meron talagang kakaiba na hindi natin matukoy sa ngayon.
Pero isa lang ang alam natin, may pinaplano na hindi maganda ang mga ito. Kasi gabi. Oh, gabi. Tapos president, vice president, pupuntahan yung isang kriminal. 'Di ba? Oh. So wala pong pinagbago 'yon. Kahit na sabihin, actually, mga kababayan, lalo pa ngang nadiin si Sara Duterte dito na may pakikipagsabuatan sa mga taong kriminal 'Di ba? Oo, unang-una, tingnan nyo ha. Patulan natin yung binabanggit nila na si Ramil Madriaga ay isa daw leader, mga kababayan. Leader ng notorious kidnapping group. Okay. Leader ng isang notorious kidnapping group. Kung ito, titingnan natin at susundan natin, alam mo na yung tao na yon, imposible naman na hindi mo alam na itong tao na ito, oy, may kaso to ng kidnapping. May kaso, ito napawalang sala sa lower court, tapos sa kataas-taasan o dun sa upper court, Supreme Court, ay napawalang sala ito. Imposible, mga kababayan, na hindi po ito, di ba? Hindi po ito na profile nila Sara Duterte. Kasi meron silang intelligence, may mga intel yan, may mga binabayaran lang. May mga binabayaran sila, 'di ba? Imposible na hindi po nila na profile itong si Madriaga. Ngayon, punta tayo dun sa usapin nang ito ay leader ng notorious kidnapping group. Bakit mo tinanggap kung alam mo na ito ay leader ng isang kidnapping group? 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, kung titingnan natin, leader ng kidnapping group, tinanggap mo, ginawa mo pang tagapagtayo, convenor ng iyong grupo. 'Di ba? Tapos itong isa, mga kababayan, kriminal din. So lalabas dito, bakit nakikipag-ugnayan ka sa mga kriminal? Bakit mas pinipili mo na makipag-usap doon sa mga kriminal? So anong transaction meron kayo sa mga kriminal na to? 'Di ba? O maaring sasabihin ng iba, uy, puro ka opinion, wala ka namang katibayan. O kasi pag kriminal ang kinausap mo, maaring may plano kayo, o kaya naman kinakausap mo yung mga kriminal na yun, kahit anong mangyari, kahit pitpitin ng itlog mo, huwag kang magsasalita. Di ba? Oh. Oh, Flora Corrales, murder, alam na natin, ang balak ni Sara Puset. At ayon, sa puting unggoy, pinalitan daw agad ang warden. Alam na des. Pinalitan agad yung warden? Nako ha, mga kababayan. Nako. Oh. Sabi ni Ma'am Emily Basog, Rimulya DDS yan, mali